Mga kapatid, ngayong unang linggo ng Kwaresma, ipinapaunawa sa atin ang isang malinaw na mensahe. Lent is a fight for the heart. Lent is a fight for the heart. Ang Kwaresma ay pakikipagtunggalian para sa ating puso. Hindi ito diet season. Hindi ito time for spiritual detox lamang. Ito ay laban kung sino ang maghahari sa iyong puso at kalooban. Diyos ba o sarili? May dalawang bagay na magandang pagnilayan natin sa unang linggong ito ng ating paglalakbay sa panahon ng Kwaresma. Dalawang bagay upang makilatis natin kung ano ang mga hadlang sa paghahari ng Diyos sa ating buhay. Today, let us speak of the two great temptations. Bagamat mayroong tatlong pagkakataong tinukso ng Diablo si Jesus sa ating ebanghelyong napakinggan, all of these three boils down to two great temptations. What are these two great temptations? Dalawang tukso sa ating buhay. Lahat ng mga tukso ay papasok sa dalawang uri ng tuksong ito na ipinapaunawa sa atin ng ating mga pagbasa sa unang linggo ng Kwaresma. Doubt and disobedience. The temptations of doubt and disobedience. Pagdududa at pagsuway. Una, let's talk about doubt. Pagdududa. Kapag nawawala ang tiwala. Sa hardin, sa halamanan ng Eden, ang unang lason ay hindi prutas, kundi pagdududa. The poison of doubt. Tinanong ng ahas si Eva, talaga bang sinabi ng Diyos? It was a question that triggers doubt. Hindi ba't minsan kapag tinatanong tayo, talaga ba? Hindi nga, talaga ba? Pupukawin ito sa ating isipan ang pagdududa. Lalo't higit pag mahina ang ating pananampalataya. Kapag may duda sa kabutihan ng Diyos, magsisimula tayong mag-isip, baka mas alam ko ang makabubuti para sa akin. Tutal, hindi pa naman tinutugunan ng Diyos ang aking panalangin. Baka yung mas alam ko ang mas makabubuti sa akin. Baka yung mas madali, yung mas masarap, yung mas mabilis, baka doon ko makikita ang hinahanap kong kaligayahan. Ganito rin ang tukso kay Jesus sa ilang. Sinubukang pukawin ng Diablo sa isipan ni Jesus ang pagdududa. Sige nga, kung ikaw ang anak ng Diyos, if you are the Son of God. Mga kapatid, minsan ang demonyo hindi naman ipapakita sa atin ang masama. Tinutokso niya tayo sa mukhang mabuti na nagsisimula sa pag-akay sa atin sa pagdududa. The demon will not show us what is evil. She will lead us to doubt what is good in us. Identity attack, trust issue. Yan ang mode of operation ng demonyo. Mga kapatid, sa panahon natin ngayon, the temptation to doubt
is strong. Ang pagdududa, ang tukso ng pagdududa ay malakas. Pagdududa sa mga katuruan ng simbahan. Pagdududa sa mga moral na katotohanan. Pagdududa maging sa ating sariling halaga. Kapag nawala ang tiwala sa Diyos, when we give in to doubt, magsisimula tayong maghanap ng seguridad sa pera at kayamanan. Magsisimula tayong maghanap ng validation sa social media. Magsisimula tayong maghanap ng comfort sa bisyo. Magsisimula tayong maghanap ng sense of control sa sariling paraan. Ang magduda ay hindi kasalanan. But to give in to doubt, that is what makes it a sin. The consequence of giving in to the temptation of doubt today includes anxiety, restlessness, comparison, even our mental health concern will be triggered when we begin to doubt, when we give in to doubt. Lahat gustong makuha agad, lahat takot maiwan, lahat gustong may patunayan. Kapag wala ang Diyos sa sentro ng ating buhay, kahit marami tayong hawak sa ating mga kamay, pakiramdam mo pa rin ay kulang. Kahit anong pagsusumikap, laging hindi sasapat. When we give in to doubt, when we allow the devil to tempt us to give in to doubt. Be careful of the temptation of doubt. Yan ang unang hadlang sa isang mabuting paglalakbay sa panahong ito ng Kwaresma at sa ating buhay Kristiyano. The temptation of doubt. Pangalawa, the temptation of disobedience, pagsuway, kapag pinili ang sarili kaysa sa Diyos. Si Adan at si Eva, hindi lang sila nagtanong, kumain sila. They have given in to the temptation of disobedience. From doubt to disobedience. Akala nila magiging parang Diyos na sila. Pero ang unang bunga ng kasalanan ay kahihiyan at takot. Ganito rin tayo ngayon. Kapag ang prinsipyo natin ay basta masaya ako, kapag ang sukatan natin ay wala naman akong nasasaktan, unti-unting nawawala ang sense of sin. We begin to compromise Christian values for the sake of finding better ways. Ano naman kung pumapatay, at least may mga pinapangalagaan. Ano naman kung nagnanakaw, at least may mga natutulungan. Compromise of values that leads to disobedience. Ngunit sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa, sa pamamagitan ng isang tao pumasok ang kasalanan, pero sa pamamagitan ni Kristo dumating ang buhay. Kung si Adan at si Eva ay sumuway at nagsabing, "Ako muna," si Jesus ay nagsabing, "Ama muna." Ang malalaking kasalanan ay nagsisimula sa maliliit na pagsuway. Giving in to disobedience leads to terrible consequences in our lives. Giving in to
to little gestures of infidelity leads to broken families. Giving in to little inch of self-satisfaction leads to addiction. Giving in to little inches of greed leads to loss of integrity. Ang milyong-milyong ninanakaw, nagsisimula yan sa pisong nakalusot ng minsan at hinayaang palusutin ng taong bayan. Giving in to selfish desires leads to emptiness. Ang pagsuway natin sa landas ng kabutihan ay laging hahantong sa kawalang kahulugan. Disobedience always promises freedom but ends up making us slaves to sin. The temptation of disobedience. Mga kapatid, sa unang linggo ng Kwaresma, hinahamon tayo ng ating Panginoon. Do not give in to doubt and disobedience. Huwag nating hayaang manaig sa ating puso ang pagdududa at pagsuway. Kung lalakbayin natin ang Kwaresma ng may katapatan, mas nagiging mabunga ang ating buhay. Mas malinaw ang isip. Mas tahimik ang puso. May mas disiplina ang buhay. Mas malalim ang panalangin. Mas matatag laban sa tukso. Mas naisasabuhay natin ang pasyon ni Kristo at nayayakap natin ang misyon bilang Kristiyano. Mga kapatid, Lent is a fight for your heart. Lent is a fight for your heart. Let us be strong against disobedience and doubt. Kaya nga mahalaga ang mga haligi ng Kwaresma dahil paalala ito sa diwa ng ating pananampalataya. Ang taong marunong mag-ayuno, marunong maghintay. Ang taong marunong magsakripisyo, hindi alipin ng makasariling kagustuhan. Ang taong marunong magdasal, hindi madaling matibag ng problemang pinagdaraanan. Ngayong Kwaresma, pumili tayo, pagdududa o pagtitiwala. Makasariling kalayaan o pagsunod sa kanyang kalooban. Dahil sa huli, kung sino ang sinusunod mo, siya ang maghahari sa iyong puso. Lent is a fight for your heart. May God find His place in your life. Amen.